So ayan po, nandito po tayo ngayon sa Sitio Bacoy, Barangay Milagrosa, Bulalakaw Oriental, Mindoro. At ipapakita po namin sa inyo ito pong napakagandang lugar. Ito po yung maliit lang po na isla, pero sobrang ganda dahil mala syudad. Mayroong malaking simbahan, malalaki yung bahay. At ang nakakatuwa dito ay sagana sa biyayang dagat dahil ang karaniwang hanap buhay dito ay pangingisda. So kasama natin si Ayon at lalakbayin natin ang lugar na ito para makita nyo ang tinaguriang maliit na syudad dito po sa aming barangay. Kung mapapansin nyo po, may mga motorbike na nakaparada dito sa daanan. Hindi po namin mga sponsor to kasi nakita natin mga pangalan ng mga motor. Kaya po siya dito nakaparada dahil yung daan po kasi dyan sa unahan ay maputik. May kalsada po pero maputik, hindi pa po siya nasisimento. So patunay na mababait po yung mga tao dito dahil wala pong may gumagalaw ng mga motor kahit iiwan mo lang siya dito sa labasan. Kaya yun yung kagandahan dito. So yan po yung ating mga estudyante. So may mga estudyante tayong nasalubong. Sila po ay nag-aaral doon po sa proper ng Milagrosa. Ito po yung kanilang araw-araw na pinagdadaanan. Ito pong maputik na daan. Pag tag-init naman po ay maayos naman to, nakakapasok yung motor hanggang doon po sa looban. Pero ngayon pong tag-ulan, sobrang putik. Ayan pong mapapansin ninyo, papunta po yan doon. Yun po yung labasan ng kalsada papunta doon sa highway. Ito naman po papasok doon sa Sitio Bacoy. So ayan na po yung mga estudyante. Papunta po yan sa proper Milagrosa. Yan po yung kanilang nararanasan umaga, hapon. Naglalakad po sila ng mga 2 kilometers from Sitio Bacoy to Milagrosa proper. So ayun po yung mga bata na papasok doon sa Milagrosa proper. Yung iba po ay high school, ang iba naman ay elementary. So yan yung may motor na paparating. Hirap hirap talaga yung motor. Ayan o. Ayan. Kitang kita po talaga kung gaano kahirap yung kalsada. Maputik, hirap yung motor. Hirap talaga padaanin. Sige. Kaya maganda-ganda dyan. Pag doon naman dumaan ay medyo bangin. So dito naman po mapapansin natin parang kinain na po siya ng tubig dagat yung tambak dito kasi dyan po yan fish pond. Kapag malalim ang dagat ay pumapasok dito sa kalsada. Magkabilaan po kasi ito fish pond. At malapit-lapit na po tayo dyan po sa unahan. Dyan na po matatagpuan yung maraming mga kabahayan. Pero hindi pa po yan yung sinasabi natin na magandang lugar na parang syudad na mayroong mga simbahan, mayroong malalaking kabahayan. Nasa unahan pa po yun. Napakaganda, parang isang paraiso kahit nasa gitna po siya ng dagat. Sobrang ganda. So napakapalad po ng lugar na to dahil ang ganda po ng kabuhayan nila dito, pangisdaan. So dito, yung kanilang hanap buhay ay pangingisda. Kaya ang lugar po na ito ay napakaswerte dahil mayaman po sa yamang dagat.
kailangan pala dito yung mataas na tambak para hindi baga maabot ng tubig. Kaya nga. Yun bang pag tinambakan ay mayroong mga harang dyan sa gilid. Sa katunayan, binakuran na po yan. Yun siguro yung mga nagtrabaho nung nasa oil spill. Pero dapat ay may tambak pa rin na mga graba. Alam ko lang purpose na to. Ano? Bakit nilaging tabunan? Para hindi makalusot yung tubig. Mare. May bakod na pero lumusot pa rin ang tubig. Hindi, joke lang. So, yung mga kabahayan na po yung papunta doon, ang tawag po doon ay Sitio Kara. Ito naman po ay Sitio Bacoy. So yung pupuntahan natin doon ay sakop ng Sitio Bacoy. Kami ang amay mo kanina yung vlog dahil Ah? nga may mga unggoy nakikita nagbabalag sa patag kay wala na mga kakahuyan. May sila patag kay galok sunod-sunod sa bato ligtas na sila sa kaguluhan. Ay kaya dito mo na. Ah, sige. So dito po ay mapapansin natin meron pong mga bato pinaka panangga po nila kapag malakas po yung alon at mayroon namang mga bangka. Yan po yung mangroves na yan, yan po ang pinaka cover para maprotektahan itong mga kabahayan po dito sa Sitio Bacoy. So ito po yung kabahayan dito. Ayan. At dagat na po yan. So mamaya-maya mas maganda pa yung ating makikita kaya patuloy lang po na mantabay sa Mindoro Viners TV YouTube channel. Shoutout kay Ma'am Masilia, ganoon din kay Ma'am Wilma, kay Ma'am Juan na palagi nagpapadala ng super thanks. Thank you so much. At sa Shella Sarsari Vlog. Ayan, magandang araw. At sa lahat po ng ating mga organic viewers, organic subscribers, thank you sa inyo pong walang sawang pagtangkilik sa Mindoro Viners TV YouTube channel. So kung napapansin nyo po, ito po yung tabing dagat, napapalibutan po ang Sitio Bacoy ng dagat. Ako'y nalagi, videoan pa rin. Ika mag-hi. So ito na po yung sinasabi ko sa inyo na isang napakagandang lugar dahil sa lugar po na yan ay mayroon pong malaking simbahan, mayroon pong mga kabahayan at saka napakaganda ng hanap buhay dito. Ang mapapansin nyo, ang dami pong mga malalaking bangka dahil ang lugar po na ito ay mayaman po sa yamang dagat. Lahat po ay makikita dito, bangus, alimango, hipon, at nagtatanim din po sila dito ng seaweeds or tambalang. At saka kapag nangitang ay sigurado maraming huli dahil dyan lang po sa unahan ang dami pong mga isda. Kaya samahan nyo kami, ikutin pa natin ang kagandahan ng lugar po na ito. Ayan. So dito mapapansin natin may mga bakhawan at may dagat. Nagkataon lang po ngayon na medyo madumi yung dagat dahil matatapos lang po ng bagyong si Kuring. Hindi po natin may kakaila na malakas po yung bagyo dito po sa lugar po na ito. Ayan. So ngayon ay tutuloy na tayo para may pakita natin yung magandang lugar dito po sa Sitio Bacoy. Etong kinaroonan namin ay nag-iisang footbridge nayari sa bato. Ano pakiramdam yon? Na malalaglag ka dyan. So, di ba? Doon tayo galing kanina. Ayan. So ngayon, mayroon pong tulay na nagdudugtong papunta naman po sa kabila. Ayan, dinadandahan lang natin kasi nagbablur yung video natin. Baka magreklamo na naman yung iba nating mga basher. So dito, kapag malakas po yung alon ay safe yung mga bangka dito. Kaya kung mapapansin nyo, maraming nakaparada dito mga bangka na malalaki, pati iyan.
hanggang doon. Ayan. Kasi safe dahil napoprotektahan po siya ng mga bakawan. So, napapaligiran po yan ng dagat. Dagat po doon at dagat rin po dito. Ayan. Sobrang ganda. Maliit lang po siya na lugar pero malalaki po yung bahay at saka may mga malalaking negosyante dito at mayroon pong simbahan. So napakaganda ng lugar po na ito. Anong pakiramdam yon? Para akong nasa Korea. Para kang sa Korea? Yeah. Kasi bahay pa lang. Korea. So ayan. Ito naman, yan na po yung labas ay dagat na po. So kapag doon sa labas ay sobrang lakas, pero pag dito po sa loob ay kalmada na. Kaya safe na safe yung mga bangka na dumadaong dito po sa lugar po na ito. Ito po ang Sitio Bacoy ay tinaguriang munting paraiso dahil bagamat napakaliit na lugar, mala syudad yung mga kabahayan dito po sa lugar po na ito. So ito na po yung sinasabi ko na mala paraiso, ang ganda dahil maganda yung dagat, malinaw. Tapos luntian yung paligid, magaganda yung bahay. At saka yung sinasabi ko kanina sa inyo na maraming mga isda, yan na po. So sagana po sa isda yung lugar namin. Mga ilang kilo ito yung huli ni Kuya? Sa tansya mo lang. May 20 kilos. May 8. Yan, mga 8 kilo yung huli. Merong mga lapu-lapo. Tapos may hito. Mga first class na mga isda. So yung umalis na yon mag-laot ulit. Ito naman kaya may ilaw yan. Yan ay ginagamit din sa pangisdaan kapag gabi. Lalim na agad, no? Ha? Nalalim na agad. Oo. Kaya lumalim to dahil malalim po yung tubig ngayon. Pag kate, ang buhangin po hanggang doon. So ayan po yung isda. Stick. Ayan. Yan po yung kanuping, tapos lapu-lapo. Nakain na yung mata. Ayan. Mga magkanong kilo niyan, te? Pag bininta na, mga magkanong kilo niyan? Ito, tig 200. Ayan. Yan daw po ay tig 200. Ito naman tig 160. Ito naman isang dapat kilo. Pag sa rumas, pero pag dito tig 100. Aba. So, ayan. Yung isda dito sa amin. Murang-mura. Pag sa syudad, mahal na. Para sa loob. Sige, te. O, itong malalaking isda po na to ay ito po yung mga nakahuli. Itong tinatawag na kitang. Kung tawagin dito po sa amin. Ayan po. So yung huli niyan, yun po yung mga malalaking isda dahil malalaki din po yung kawil. Alos lahat ng mga bantay. Hinahabol siya ayon ng mga aso. So ayun po, akyat po kami dyan sa itaas at titingnan natin yung overlooking ng Sitio Bacoy para makita natin yung kagandahan ng lugar na ito habang hindi pa umuulan. So
So ayan po, nandito na kami sa itaas. Umuulan na. Makikita natin yun, mga bubong ng bahay na malalaki dito po sa sitio Bacoy. Sobrang ganda. At saka kitang-kita natin yung dagat, yung mangroves. Kitang-kita natin. At salamat dahil may signal. Dito pala malakas ang signal. So kung mapapansin nyo po, may para siyang satellite. Yan po ay wifi. So ganun po kahirap dito sa amin. Kung hindi ka po magkabit ng ganyan, hindi ka makakaroon ng wifi. So dito ay may tambayan. May tambayan dito. May tambayan kami. At saka may nakita akong isang pirasong kabuti. Ayan o, yan. Astig. So maganda po pala dito sa itaas. Wow. Pero ingat-ingat lang. Kasi pag madulas ka, diyan ka sa dagat, pupulutin. Ayan o. Dagat na po yan. Pero dito, dagat din yan. Ingat lang. Halos lahat dagat. Oo, dagat din yan. Ayan ah. Ayos po. Ayan si Ayon. Dala niya rin yung aming biniling isda. Sana wag lang masira dahil kanina pa yan bit namin. Ayan. So, ayan po. Kitang-kita na po natin yung dagat. May mga bato sa ilalim. Tapos ayun. Pero umaambo na talaga. So, mula dito sa kinaroonan namin, nasa 50 meters. Mababa lang pag sa video. Pero pag dito, mataas. So, tatawid na kami sa hanging bridge. Sige ba ko eh. So, yun po, yung bahay inabot na po ng tubig dagat. Hindi ka na kailangan maglaot. May isda sa ilalim yan. Ayan, wala na kaming madanan. Saan tayo? Dito. Dito. So dito kami makikiraan. Trespassing na kami na ayon. Kanina pagdaan po namin dito ay mababaw pa po ang tubig dyan sa video natin, pero ngayon malalim na po. Tuloy mo na. Tuloy mo na. So ayun, yung motor sa halip na sa kalsada dadaan, sa tubig siya dumadaan. Libre hugas. Ang ganda ng kawasan. Dagat na. Dagat na. Iwas kalawang. So yan po. So ibig sabihin kapag lumalalim po talaga ang tubig ay abot din po dito sa mga kabahayan. So kailangan dito pala may tambak dito at may mga riprap dyan sa unahan. Tuloy mo na. Sige. So ito na po yung kalsada kanina na nadaanan natin na
walang tubig. Pero ngayon po ay may tubig na. So doon po yan galing. Sa kabila mayroon din na tubig. So yung mga paninda po na yon ay galing pa po sa proper ng Milagrosa. So sakto kanina ay wala tubig. Pero ngayon kitang-kita din natin na may tubig na, humapaw na yung tubig sa kalsada. Hindi tayo nakadala ng motor. Pasalamat lang talaga at iniwan namin yung motor ni Ayon. Kung hindi, lubog talaga dito sa tubig. So ayun na po, yan po yung pinanggalingan natin kanina na bahay na lubog sa tubig, dagat. So paano pa kaya no kung sumabay din yung baha? Oo. Tsaka yung pag mag-alon baga. Oo. Sabihin pala dapat dito yung tambak ay mataas, no? Tapos lagyan ng graba kasi nga pumapasok dito yung tubig dagat. Sabayan pa ng baha. So lubog talaga yung kalsada. Ako hindi mga ganito kataas sa tampak. Oo. Ito kasi ginawa na rin ng paraan to ng barangay, may mga tambak na rin sila. Kaya lang pag lumalalim yung tubig, na aabot din yung ginawang kalsada. Kaya pag hupa ng tubig, putik naman. Putik. Tapos pagka sunod-sunod naman yung ulan, baha. Kaya putik pa rin. Kaya yung mga motor, kung mapapansin nyo, ayun o, nandun nakaparada.